Tamad moments. Alam ko maraming makaka-relate dito. Dahil kahit gaano kayo kasipag na tao, may mga moments na naging tamad din kayo. Aminin. Paggising sa umaga. Ito ang isa sa mga hirap kong gawin. Lalo na kung wala akong motivation. Yung magsiset ka pa talaga ng alarm para lang magising ka. Tapos kapag nag-alarm, panay pindot ng snooze button. Sasabihin mo pa sa sarili mo na, 5 minutes muna. Yung 5 minutes mo, naging 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, hanggang sa magising ka na lang na hindi pala totoo na may gusto din sa'yo yung crush mo. Ang hirap iwan yung kama mo na pinainit mo overnight. Kung pipilitin mo naman gumising, parang gumagalaw ka in slow motion. Parang bumigat yung katawan mo. Kaya sobrang bilib ako sa mga tao na basic lang sa kanila gumising ng umaga. After mo pilitin yung sarili mo gumising, ang susunod na nakakatamad gawin ay maligo. Nung nag-aaral pa ako, nakakatamad maligo sa umaga. Malamig kasi sa lugar namin, kaya matik yan, malamig ang tubig. Hindi rin ako basta-basta pwede magpainit ng tubig kasi nagtitipid kami sa gas. Kaya dati kapag tinamad ako maligo, babasahin ko lang yung buhok ko para kunwari naligo ako. Dugyot ang potik. Nung elementary ako, ang daming hindi nagne-nail cutter sa klase. At isa na ako doon. Kaya yung teacher namin noon, nagche-check ng kuko bago mag-umpisa ang klase. Talagang isa-isa niya kami chine-check. Pag nakita niyang mahaba ang kuko mo, papaluin niya yung kamay mo gamit ang ruler stick. Kaya ang ginagawa ko bago pa lang siya makapunta sa akin, kinakagat ko na yung kuko ko para kunwari, nag-nail cutter ako. Kadiri ang potek. Kaya kayo mag-nail cutter kayo bago pumasok. Assignment sa school. Nung elementary ako, ang sipag ko gumawa ng assignment. Pero pag tungkol ko ng high school, bigla akong tinamad. Kapag matagal pa yung deadline ng assignment, mas lalong hindi ko ginagawa. Kasi ang mindset ko dati, matagal pa naman yan. Bukas ko na lang gagawin. Hanggang sa dumating na yung deadline, wala pa rin akong natatapos. Ang diskarte pa na pinaggagawan naming mga tamad nung high school, gagawin namin yung assignment mismo sa araw ng deadline. Kapag hindi namin alam yung ilalagay sa assignment, magmamakaawa kami sa mga gumawa ng assignment na pakopyahin kami. Kapal ng mukha, di ba? Swerte mo na lang kung may kaibigan kang matalino na okay lang pakopyahin kang tamad ka. Magdala ng bag sa school. Elementary days ulit, ang sipag ko magdala ng bag na puno ng notebook at libro. Pero nung high school, tinamad na ako magdala. Ang ginagawa naming mga tamad na estudyante, iniiwan na lang namin yung mga notebook at libro namin sa school kahit alam namin yung risk na baka mawala. Ang dala lang namin pagpasok sa school, ballpen at papel. Kaya wag na ninyo gagayahin, lalo na sa public school Kasi kapag nawala yung libro, ay need yung palitan yan or else hindi kayo makakapagpirma ng clearance. Paglinis sa classroom. Hindi naman talaga ako masyadong tamad maglinis sa classroom. Pero kapag nakita mo yung mga barkada mong mga bad influence na inaantay ka sa labas para tumambay, bigla kang tatamarin. Magsesenyalis pa yung mga yan na mag-swimming sa ilog, mag-computer, mag-basketball, mga ganyan. Paggamit ng damit na hindi mo naman gusto dahil tinamad ka maglaba. Ang paglalaba kasi guys, ay para lang yan sa mga babae. Hindi dapat kaming mga lalaki ang pinaglalaba. Babae sinasabi mo dyan. Maglaba ka doon, sakto umuulan. Gamitin mo yung tubig ulan para makatipid tayo sa tubig.